Kung papipiliin po kayo sa dalawang ito, if you would choose, what would you choose? Isa lang po pipiliin nyo. Pipiliin mo ba ang desert o dessert? Ano pipiliin mo? Isa lang ha? Isang letra lang ang nadagdag, nagkaiba na eh. Ano gusto mo, desert o dessert? Pambihira. Bakit po pinipili ng tao ang dessert? Kasi una, matamis, masarap, makulay. In comparison to a desert, matamlay ang kulay, wala ka halos makikita. Ang pipiliin talaga ng tao ay dessert. It's a no-brainer to choose the dessert. Kasi matamis. Alam niyo po, ang ating brain nagkakaroon po nagsisecrete po ng dopamine pagka tayo po ay may sugar. Kaya pala ang hilig-hilig ng tao sa sugar, it feels good. Kaya lang hindi pala siya healthy. Sa ating brain, yung sugar na nandun sa dessert. At ang pipiliin talaga ng tao ay dessert. Bakit po? Minsan nakarating na po ako sa disyerto. We had the opportunity to go to Dubai, kami pong mga pastor. At nung nagpunta po kami doon, kami po ay nagkaroon ng experience sa desert safari. Yung desert safari, tatanggalin po yung hangin ng mga 4x4, tapos pinaparampa po yun doon, nakasakay kami. At sa gitna po ng disyerto, meron po doong camp. May camp. Sa loob ng camp, meron pong buffet. May buffet at meron pong show sa gabi. Kung aalisin po yung camp, aalisin po yung show, aalisin po yung buffet, hindi mo gugustuhin sa disyerto. At sa totoo lang po, kung wala ang magagarang building sa disyerto, wala yung mga modern buildings doon, hindi mo gugustuhin doon. Bakit? Ang disyerto po ay isang dry, mainit na lugar. Kung kayo ho'y nagpapaypay ngayon at summer ngayon, mas mainit po sa disyerto. Sobrang init, it's dry. Mahirap po ang tubig hanapin sa disyerto. Hindi po madali humanap ng tubig doon. It's a dry place. And not only is the desert a dry place, ito rin po ay isang dangerous place. Bakit po? Ang disyerto po, ang namumugad po dyan, mga venomous snakes, rattlesnakes, mga scorpions, mga insektong kakagat sa'yo, hindi po siya safe pag nasa disyerto ka. At hindi lang ho yun, sa disyerto, wala kang makikitang maganda. Mahihirapan ang mata mo humanap ng maganda doon. Dahil makikita mo, puro buhangin eh. Kung meron man tumubo, cactus pa. Diba? Wala kang mahanap na maganda sa lugar na yon. At anong connection yan sa buhay natin? Minsan ba ang buhay natin ganun? Hindi matamis, hindi makulay, hindi masaya, parang disyerto. Dry, mainit, nakakapagod. It's a place of danger, nakakaranas ka ng danger, baka may sakit ka, nanganganib ka, At wala kang makitang magandang nangyayari sa buhay mo. Pag hinahanap mo yung magandang nangyayari, parang wala kang makitang magandang nangyayari. Para ka nasa disyerto. At ngayon yan ang pag-uusapan natin. Are we experiencing a desert experience in our life? Baka nandun tayo sa lugar na yun ngayon na pinagdadaanan ho natin. Tumayo ho tayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dyan, Deuteronomy 8:15-18, sabi po dyan, He led you through the large and terrible desert. What is the description? It is large. Mapapagod ka kakalakad. And it's terrible. Hindi madali ang sitwasyon dun sa disyerto. Terrible desert that was dry and had no water, and that had poisonous snakes and stinging insects. He gave you water from a solid rock, and manna to eat in the desert. Manna was something your ancestors had never seen. He did this to take away your pride and to test you, so things would go well for you in the end. You might say to yourself, I am rich because of my own power and strength. But remember, the Lord your God, it is He who gives you the power to become rich, keeping the agreement He promised
to your ancestors as it is today. Let's pray. Heavenly Father, we thank you today. We believe that your presence is here. Kaya hindi po kami nakarating dito, nagpunta dito para masayang ang aming panahon. No, Lord, we believe that every moment that we're here is a moment that is very much fruitful for us, a blessing for us, because you're here. And you would minister to our lives today. Kakatagpuin niyo po kami, Panginoon. At nandito kami para magbigay sa iyo ng aming papuri, magbigay sa iyo ng pasasalamat, magbigay sa iyo ng aming mga handog na the best. Nandito rin kami para tanggapin ang salita mo, tanggapin ang katugunan mo sa amin, tanggapin ang paghipo mo sa aming buhay upang kami lumakas, magtagumpay sa aming mga pinagdadaanan. Maraming pong salamat. Kasama ka namin ngayong umaga at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. At makakaupo na po tayo. Alam niyo po, ang katotohanan sa buhay ay ito. Sana lang po sa buhay, puro tamis ang mararanasan natin. Sana lagi na lang sweet, sana laging masaya. But the truth is this, in life is both bitter and sweet. Ang buhay ay parehas na mapait at matamis. Yun ang katotohanan ng buhay. Parehas siyang mapait at matamis. Hindi lahat ng panahon matamis, masaya. May pagkakataong mapait ang sitwasyon, mahirap ang kondisyon, pero parte po yun ng buhay natin. Life is both bitter and sweet. And to prove it to you, alam niyo po, sa mga nanay na nandito, Happy Mother's Day ho ulit. Sino sa inyo ang nakaranas na ng maraming ulit? Nagkaanak kayo ng marami. Napakalaking blessing po na may anak. At alam niyo ho, bago po isilang ang bata, di ba? Tingnan niyo po yung picture, hawak-hawak ni mami yung. It's a sweet moment. But before that sweet moment happens, there is a bitter period na magdudusa muna ang nanay. Mahihirapan siyang manganak. Sa mga nanay na nandito, nakaka-relate po kayo. Mahirap manganak, masakit yun. Hindi namin alam kung paano. Pero ang tawag doon, birth pains. Masakit. Yung labor, masakit. Magle-labor. It's bitter. But after po magluwal ng sanggol, it's a sweet moment. Life is both bitter and sweet. Kaya po, pag nahag ka na po ng nanay ang kanyang anak, napaka-sweet ng moment na yun. Napakasaya nun. Tama ho ba? Kaya sa mga batang nandito, ang bihira, iparamdam natin ang sweetness natin sa magulang natin. Pwede ho ba yun? Kasi mapalad ho kayo, nandyan ang magulang nyo. Ako, 25 years nang wala akong nanay. At pag magma-Mother's Day, buti na lang sa church, maraming nanay dito. Pero paano kung wala, di ba? Aantayin mo pa bang mawala sila para iparamdam mo ang sweetness mo sa kanila? Samantalang ang nanay mo, mahal na mahal ka nila. Amen ho ba doon, mga nanay? They love you so much, they are willing to bear the pain, the bitter moments in life para lang ikaw ay makaranas ng masaya at matamis na buhay. Yan po ang gusto ng nanay. Sana lang po sa buhay puro tamis. Pero kapag puro tamis ang mararanasan natin, we will lose the appreciation of it. Mawawalan tayo ng appreciation sa tamis. Bakit? Lagi na lang yun, mauumay ka rin eh. Di ba? Hindi mo na ma-appreciate yung tamis. Hindi mo na ma-appreciate, ganito pala ang matamis. Pag lagi na lang ganon, hindi mo na ma-differentiate. Hindi mo na ma-differentiate. Kaya pala yun ang reason, minsan merong mapait na pagkakataon sa buhay natin para ma-appreciate natin yung matamis na sitwasyon na ipaparanas sa atin ng Diyos. Kaya nga po ganito, minsan naisip ko, bakit ba ang daming pagdurusa sa mundo? Bakit ba inalaw ng Diyos na mangyari yun, na may suffering? Bakit kaya inalaw ng Diyos yun? One thing I know, kaya inalaw ng Diyos yun, kasi para pagdating mo na sa langit, ma-appreciate mo ang milya-milyang ganda ng langit at ma-appreciate mo ano ang kaibahan ng mundong ito sa langit na meron ang Panginoong Diyos para sa iyo. Ma-appreciate mo yun. Kasi pinagdaanan mo yung hirap dito, yung pait dito. Doon wala na pong pait, wala na pong lungkot, at hindi ka na rin maumay. Bakit? Kasama mo na ang Diyos doon magpakailanman. Amen ho ba? And in this life,
Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pag puro tamis, hindi natin ma-appreciate kahit yung tamis na yun, hindi mo na ma-appreciate yun. You will lose the appreciation of it. At sa buhay po natin, may mga seasons na padadaanin ka ng Diyos sa disyerto. May panahon na enjoy mo yung dessert, pero may panahon, desert ang pagdadalhan sa'yo ng Diyos. May panahon na nagtatagumpay ka, may panahon na may kabiguan ka rin. At sa panahon na yun na nililid ka ng Diyos sa season na hindi maganda, parang dry, parang walang kulay, hindi matamis, at hindi ka makakita ng maganda sa sitwasyon na yon. There are seasons in our life that God will lead us there because He has a purpose. Ano pong sabi dyan? He led you through the large and terrible desert that was dry and had no water, and that had poisonous snakes and stinging insects. He gave you water in a solid rock. Sana, wala na lang tayong pinagdadaanan. At lahat na lang sana ng pinagdadaanan natin, masaya. Sana promised land kagad. Pero bakit pinadaan pa sila ng Diyos sa desert? Bakit ba pinadaan pa sila ng Diyos sa desert? Sana hindi na lang. Ang meron pala doon, dryness, danger, difficult situation. Bakit kailangan pa doon? Sana diniretso na sa promised land. May dahilan po ang Diyos kung bakit minsan dumadaan po tayo doon. Una pong dahilan why we pass through the desert is because He wants to prepare us. The desert is a period of preparation. Inihahanda ka ng Diyos. Bakit? Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sino naniniwala magandang plano ng Diyos sa iyo? Minsan, hindi natin natatanaw ang magandang plano kasi nandun tayo sa sitwasyon na nasa disyerto tayo. Hindi natin yun matalaw. Pero sa panahon na yon, importanteng maunawaan natin na piniprepare tayo ng Diyos sa pagpapalang inilaan niya para sa atin. Sino naniniwala pagpapalain ka ng Diyos? Kaya ka may pinagdadaanan, pagpapalain ka niya, inihahanda ka lang niya sa pagpapalang pagkakaloob niya sa iyo, sapagkat gusto niya, handa ka pag tinanggap mo yon. Kaya ready ka na ba? Hindi natin naunawaan na nire-ready pala tayo ng Panginoong Diyos. Sabi diyan, and manna to eat in the desert, manna was something your ancestors had never seen. Why did God allow this to happen? May purpose po ang Diyos. May purpose ang Diyos. He did this, led them to the desert. For what reason? For what purpose? Anong purpose ng Diyos? He did this to take away your pride and to test you so things would go well for you in the end. May tatlo po ako nakitang dahilan bakit po pinadadaan tayo ng Diyos doon para ihanda tayo sa magandang plano niya sa buhay natin. Una po, dinadaan niya tayo sa disyerto para alisin yung pride natin. Dinadaan niya tayo sa mahirap na sitwasyon, sa lugar na may danger, sa lugar na tayo po hindi makahanap ng maganda. Bakit po? Para alisin sa atin ang pride. Bakit? Ang tao po, tingnan niyo po, kung pagpapalain ka ng Diyos at mayabang ka na, lalo ka bang yayabang? Sige nga po, ang taong mayabang na pag pinagpala ng Diyos, lalo lang yayabang yon. Ayaw ng Lord yon. Kaya piniprepare niya ang bayan ng Israel, dadaling ko kayo sa promised land, pero alisin niyo yung kayabangan niyo. Tutulungan ko kayong maalis ang kayabangan niyo. Kasi pag pinagpala ka ng Diyos at mayabang ka na, lalo ka pang yayabang. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Mayabang ba ako? Ang humble ko nga eh. Diba? I'm proud to be humble. Yeah. God wants to take away our pride. Tingnan niyo po. Baka sabihin mo raw, sabi ni Lord, baka sabihin mo, you might say to yourself, I am rich because of my own power and strength. Baka isipin mo kasi ganito eh. Mayaman ako kasi magaling ako eh. Masipag ako eh. Matalino ako eh. Maabilidad ako, madiskarte ako eh. Kaya ako yumaman. Nagkakamali ka. Ano sabi ng Diyos? But remember the Lord your God, it is He who gives you the power to become rich. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang maging mayaman.
Kasi pagpapalain sila ng Diyos. Ayaw ng Diyos na pag pinagpala sila ng Diyos, ang makita lang ng Diyos, lalo silang magmalaki. Kasi dito'y dahil sa aming lakas, talino, diskarte, diploma, lahat na, ilagay mo. Ako kasi yun eh. Sabi ng Lord, hindi yan ikaw, hindi dahil sa magaling ka, tandaan mo, siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para yumaman ka. Kaya huwag kang magyayabang. Amen po ba? He led them to the desert to take away their pride. Pag nasa disyerto ka na, wala ka na yung pagmamalaki. Bakit? Wala naman sa disyerto eh. Ano pagmamalaki mo dun? Di ba? Lugar na wala. Hindi ka talaga magmamalaki. Pangalawa, He led you there to test you. Dinala ka ng Diyos doon para subukin ka. Bakit? Gustong ipaalam sa iyo ng Diyos, sino ka talaga. Gustong ipaalam sa atin ng Diyos, sino talaga tayo. At ang pagsubok lamang ang maglalabas ng kung sino talaga tayo. Kung sino talaga tayo, pagsubok lang ang maglalabas nun. Kaya kailangang subukin tayo para lumabas ang totoong tayo. Nasusundan niyo ba? He led them to the desert to test them. And even in our life, God leads us to the desert to test us. Subukin tayo. Tingnan niyo mo ang pagsubok, ganito po. Tayo po, ang tingin natin, pag nasa gitna tayo, sa meter na yan, nasa gitna, okay lang tayo. Madalas nandun tayo sa sitwasyon na yun, okay lang, hindi naman ako nagsasuffer, hindi rin naman ako blessed na blessed. Parang nandun ka lang sa middle lagi, kaya parang, okay lang ako, hindi naman ako nagdudusa masyado, hindi naman ako masyadong blessed na blessed din. Sakto lang. Nandun ka dun sa sakto lang. Sakto lang ako. Pero pag pumaling na po yan dito, at nagkaroon ka na ng suffering, may isip mo, napakabigat na pagsubok to. Bigat naman ng pagsubok to, nagsasuffer ako. Maaring wala kang pera, maaring may karamdaman ka, maaring magulo pamilya, maraming klase ng pagsubok sa buhay, hindi nangyari yung pinapangarap mo, maraming pagsubok sa buhay. And you suffer. Ito madali nating maintindihan na pagsubok to. Madali nating tanggapin pagsubok yan. Suffering yan eh. Pero pag pumaling yan sa kabila, marami kang blessing, tinuturing mo rin bang pagsubok yan? Andiyan pa ho ba kayo? Tinuturing mo rin bang pagsubok ang marami kang blessing? Na-promote ka sa trabaho, malaki na kinikita mo, maganda takbo ng negosyo, maganda ang pasok ng cash flow, tinuturing mo rin bang pagsubok yan? Most of the time, we will not consider it a test. Why? It's so sweet. And between the two, we would only consider testing comes from our suffering. Testing also, the blessings that we have are also a testing that comes from God. Pag binless ka ng Diyos, tinitest ka ng Diyos. Ano gagawin mo sa blessing mo? Ano mangyayari sa'yo pag binless ka niya? Baka makalimot ka, di ba? Kasi may mga taong nakakalimot. Kaya sabi ng Panginoon, pinapaalala sa kanila, be careful not to forget the Lord your God, so that you may fail to obey His commands, laws, and rules that I am giving you today. Maging maingat kayo na huwag niyong makalimutan ng Diyos. Kasi ito ang pwedeng mangyari. Makalimutan mo ang Diyos pag pinagpahala ka na ng Diyos. At babagsak ka sa pagsubok. Hindi ba kayo nagtataka pag sumasamba tayo sa Diyos, kabilang doon ang pagpapalang meron tayo? Di ho ba? Kasi doon sa pagpapala na meron ka, sinusubo ka doon ng Diyos. Pararangalan ba niya ako sa pagpapalang binigay ko sa Kanya? I gave this person the power to become rich. Will he honor me? Will he be faithful to me? Or will he keep it to himself and forget about me? Or live a life that is opposite to my will and forget about me? Because di ba kaya mo na eh. Meron ka na eh. Huwag mong kalimutan ng Diyos, kapatid. Pag binibless ka ng Diyos, huwag mong kalimutan ng Diyos. Pag mayroon kang pagdurusa, huwag mong kalimutan ng Diyos. Kapatid, kailangan natin ang Diyos. Amen ba? At paalala din, dun, kung lagi ka lang nasa gitna, huwag mong kakalimutan din ang Diyos. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Ano mang kalagayan mo, when you eat all you want
and build nice houses and live in them. When your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, when you have more of everything, do not forget the Lord. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Pag may dumating na blessing sa'yo, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Kasi kahit sa blessing, sinusubo ka doon ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos kung tapat ka sa Kanya pag pinagpala ka na niya. Amen ba doon? At bakit tayo pinapadaan doon para i-ready tayo? Kasi ang gusto ng Diyos, sa dulo ng lahat ng pinagdadaanan natin, maging mabuti ito para sa atin. Alam niyo po ang magandang ending? Wag na ho magtaas ng kamay. Sino may pinagdadaanan? Kung may pinagdadaanan ka ngayon, at ang Diyos ang nag-lead sa iyo dyan, ang ending niyan sa ikabubuti mo. It will go well with you in the end. Huwag kang mag-alala. Ang ending niyan, maganda. Magandang ending niyan. Amen ba doon? It will have a good ending. Why? Ang Diyos ay may magandang plano sa buhay natin. Minsan nalilimutan natin magandang plano ng Diyos pag may pinagdadaanan na tayo. Pag nararatel na tayo ng mga problema, talaga bang ang dulo nito ay maganda? Parang wala ko nakikitang maganda. Ang nakikita ko puro problema. It will go well with you in the end. Sa dulo niyan, magandang ending niyan, kapatid. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen ba doon? Pangalawa, why we need to pass through the desert? Because the desert is a period of preparation where God wants us to be ready for His blessings for us. Pangalawa, in this period, we experience God's presence in a deeper way. Alam ko po, ang Diyos kasama natin. Ngayon, paglabas mo mamaya, kasama mo ang Diyos. Pero sa mas malalim na karanasan, mas nararanasan mo ang Diyos ng mas malalim ang kanyang presensya kapag nandun ka na sa sitwasyon na nasa disyerto ka. We experience God more deeper and deeply when we are in a desert experience. We experience His presence in a deeper way. Sabi po dyan, He led you through the large and terrible desert that was dry and had no water, and that had poisonous snakes and stinging insects. He gave you water from a solid rock. In-underline ko po yung He led you. Ang ganda kasi, He led you. Hindi po nilagay dyan, He left you. Hindi po nilagay dyan, He left you in the desert. Hindi nilagay, He left you. He led you. Nilid ka ng Lord sa sitwasyon na yan. At hindi ka niya iiwanan dyan. He led you and He did not left you because His presence is with you. Kasama mo ang Diyos sa pinagdadaanan mo. Amen ba doon? Kasama mo ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. He is with you. And the more we would experience His presence when we are in that situation, sometimes kapag nandun lang tayo sa gitna, parang ang presensya ng Diyos, hindi mo maranasan, pero kasama mo siya. Hindi mo ma-experience ng malalim. Pero pag nasa disyerto ka na, nandun pala siya. Kasama mo lang. And you are so aware of His presence. You are so aware of His presence that He is with you. Naalala ko po dyan si Moses. Moses was having an encounter with God, a deep encounter with God when he was in the desert. Si Moses po, siya po ay nakagawa ng krimen at tumakas po siya. Galing siya sa palasyo po siya nabuhay, matamis doon. It's pleasurable, matamis doon. Kaya lang po nakagawa siya ng krimen, tumakas po siya, napunta ho siya sa disyerto. Nung nasa disyerto na ho siya, alam niyo ho, ang buhay niya doon, nandun lang siya nag-aalaga ng flock na hindi pa sa kanya. Sana yung flock kanya Hindi pa kanya, sabyanan pa niya. Pambihira. At nandun lang siya kasama niya for 40 years. Ang mga tupa, ang mga hayop na alaga po niya. Kaya siguro nagkanta utal-utal na rin to dahil puro hayop ang kasama. Sinong kausap niya doon? But one day, God revealed His presence to Moses after 40 years of tending his father-in-law's flock in the desert. Nothing beautiful, nothing sweet. But one day, God revealed Himself.
in a deeper way. Through a burning bush, nagpakilala si Yahweh kay Moses. At alam niyo, sa buhay natin, doon natin lalong nakikilala ang Diyos ng mas malalim. Kapag nasa panahon tayo na may pinagdadaanan tayo, may pagsubok tayo, doon lalo nagiging malalim ang karanasan natin sa presensya ng Diyos. Amen o ba doon? And Moses had known Yahweh during that moment. At isa pang kwento dyan ay si Joseph. Si Joseph po ay pinagbintangan, pinagbintangan ng isang krimeng hindi naman niya ginawa. He was thrown into prison. And because Joseph was a faithful, righteous man, God was with him. Sabi po dyan, but the Lord was with Joseph in the nothing beautiful. Walang ganda ang bilangguan. Lalong walang ganda, pinagbintangan lang siya. But during that moment, God was with Joseph in prison. Sa bilangguan, sinamahan siya ng Diyos. At anong pinaramdam ng Diyos? Anong pinakita ng Diyos? And showed him His faithful love. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, mahal ka ng Diyos? Mahal ka ng Diyos. Minsan nalilimutan natin, mahal tayo ng Diyos pag may pinagdadaanan tayo. May pagsubok tayo. Nalilimutan natin, maganda ang plano ng Diyos kasi ang natatanaw lang natin, lahat ng pagdurusa, nothing beautiful, nothing sweet. There's no color to it. But when we put our trust in Him during this moment, when life isn't sweet, it's dry, it's difficult, and there's danger, what we need to do is to put our trust in God. Magtiwala ka sa Diyos na ang dulo nito ay maganda para sa iyo. Iniwala ka doon. The end of it is for your good. And it will go well with you as you put your trust in Him. Alam niyo po, ang Diyos po ay inihahanda lang tayo sa pagpapalang parating. Kaya kami pinagdadaanan dahil may pagdadalhan ang Diyos sa iyo na mas maganda. Sino naniniwala doon? Hindi ka mananatili sa pinagdadaanan mo. May pagdadalhan ang Diyos sa iyo dahil dinala niya ang kanyang bayan sa promised land. Ikaw din, kapatid, pinagdadaanan mo yan dahil may pagdadalhan ang Diyos sa iyo na mas magandang sitwasyon. Mas magandang lugar. At piniprepare ka lang niya. Gusto niya, handa ka. Baka sa dulo nun, hindi pa makabuti sa iyo ang pagpapalang ibibigay niya. He is preparing you for greater blessings in your life. Do you believe that? He's preparing you for greater blessings in your life. And not only that, when you are there and you feel like you can't make it and you feel like giving up, don't forget, He is with you. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kapatid, kasama mo ang Diyos. He is with you. Today, we just wanna put our trust in Him. Because we believe, ano man ang ating sitwasyon, pinagdadaanan o pagsubok, inihahanda tayo nito at kasama natin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan sa buhay na to. Purihin po ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos. Today, church, can we just lift those hands today as we give our faith and our full trust in God? Come on, can we just lift those hands in worship? Oh, we praise you, God. Oh, let your Holy Spirit move in this place today, God. Hallelujah. And with one heart, we declare this out to Him and we say, oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. Manatili po tayong sumasamba sa Diyos. Kapatid, kung ikaw yung may pinagdadaanan ngayon, may pagsubok ka ngayon, ito na yung pagkakataon para ipagkatiwala mo to sa Diyos. Narito ang Diyos, tandaan mo, pinapaalala niya sa iyo, kasama mo siya. At may dahilan bakit ka dumadaan dyan. Ito'y para sa iyong ikabubuti, at ang Diyos ay narito para sa iyo, kapatid, upang katapuin ka, bigyan ka ng lakas at tagumpay. Sa oras na to, kung ikaw yun, kapatid, that this message speaks to your heart, would you come to the altar today? Hihirap po natin itong ginagawa na, but we want to invite you to the altar and leave all your burdens, leave all your problems to the Lord. Ibigay mo sa Diyos. Nandito ang Diyos para sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Come to the Lord today and put your trust in Him. Magtiwala ka sa Diyos. Sige po, let's just come to the altar of God. Put our trust in Him. Hallelujah. Let's worship Him. Lord, we're here to receive your touch in our lives, Lord. Hallelujah. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard,
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. God, we believe you are with us today. We believe, Lord, yung hakbang namin palapit sa iyong altar ay hindi masasayang, Panginoon. Dahil, Lord, ina-acknowledge mo, kinikilala mong pananampalataya namin sa iyo at pagtitiwala na ikaw ay may magagawa sa buhay namin, Panginoon. Lord, marami sa iyong anak may pinagdadaanan ngayon, may pagsubok, Panginoon. Alam mo ang kanilang nararanasan, Lord. Lord, some of them are in that dry season of their life. Some of them are sick, Lord God. They're facing danger, Lord. Some of them couldn't see anything beautiful, Lord God, today. But we see in faith, Lord God, your divine plan for us. Nakikita namin, Panginoon, sa pananampalataya ang dakilang plano mo, Panginoon, na hindi mo kami dinadala sa disyerto para iwan, Panginoon. Dinadala mo kami doon dahil hinuhubog mo kami. Pinalalakas mo kami. At doon ka namin lalong makikilala, Panginoon. Ikalawa na lang ang pagpapalang ipagkakaloob mo sa amin, Lord God. Dahil alam mo, Lord God, sa buhay namin, Lord God, ikaw lang ang aming inaasahan, Panginoon. Today we pray, Lord God, ang kailangan po namin ay ang kamay mo. Pwede po kami ipagdasal ng mga kapwa namin, pero Lord, we pray that your mighty hand would touch our lives today. Na Lord, ang kamay mo mismo ang aabot sa amin, Panginoon, upang Lord, sa paglabas namin dito, lahat ng kabigatan, lahat ng alinlangan, lahat ng alalahanin, takot, Panginoon, ay maibigay na po namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ang kailangan namin, O Diyos, at sa umagang ito, Lord God, hindi masasayang ang aming pananalig dahil buhay ka at kaya mong tugunan ang aming mga kahilingan, Panginoon. Lord, I pray for you people today. Some of us here are weak. Some of us here are tired. Some of us here feel like giving up, Lord God. But Lord, today we are receiving renewed strength from you, Lord God. We are receiving rest from our innermost being, Lord God. We're receiving your healing today, Lord. Lord, we're receiving your healing, Lord. We're receiving your miracle, Lord. Oh, Panginoon, buksan mo ang langit ngayong umaga. Buksan mo ang langit, Lord, para sa amin, Lord. Ibuhos mo pagpapala, pagmamahal, kalakasan na kailangan namin, Panginoon. God, we honor you. We honor you, God. Hallelujah. Lord, lahat ng ito ay tinitiwala na po namin sa iyo. Sa umagang ito, naniniwala kaming kinatagpo niyo na po kami, Panginoon. And we will see your mighty hand at work in our lives, Lord. You will lead us out of this desert, Lord. Victorious, blessed, Lord God. Giving glory to your name, Lord. Allow us to see in faith, Lord God, that your mighty hand and presence is with us, Lord. You are with us. Lord, we thank you today. And Lord, we believe that your Holy Spirit administered to us today. And we will go out of this place rejoicing, blessed, and may your divine protection continue to be experienced by your people, Lord God. God, we honor you and we put our trust in you. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Let's receive the blessings of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.